Hello po, welcome uli sa ating channel. Ito na naman po ang inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-uusapan po natin sa bidyong ito, magkano po ba magpatayo o bumili ng bahay kubo o yung tinatawag na rest house? Ito po kasing topic na ito, ang dami pong nagre-request sa mga viewers, no? Kung magkano po ba ang magiging gastos kung magpapatayo po tayo ng ganitong klaseng bahay o rest house po, no? Sa totoo lang po, minsan na may mga foreigner tayong kamag-anak, no? Galing sa ibang bansa, mas gusto po nilang magpahinga o minsan nga tumira po, no? Sa bahay kubo. Minsan naman po kulang po yung budget na ipapagawa nating bahay, temporary po, magpapagawa po tayo ng bahay kubo para tiran. Sa totoo lang po, talaga po namang napakagandang tumira, no? Aliwalas tumira sa bahay kubo. Ayan po yung pag-uusapan natin ngayon sa bidyong ito, step by step. Kaya lang bago po tayo magumpisa, pakipindot lang po pala muna yung like sa mga hindi pa po nagsasubscribe, no? Pakipindot yung subscribe, tsaka yung notification bell. Kung may time po kayo, pakishare sa mga nangangailangan nyo pong kamag-anak sa mga bidyong ito. Ang mat ni Kuya po may playlist video, lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, material cost, project management, no? Kung gusto nyo pong hindi ma-delay yung project o ahead of schedule, hindi malugi, meron po akong project management videos, no? All shapes tsaka all videos. Thank you po. Okay, so umpisahan na po natin yung topic natin dito sa rest house, no? Ang mga rest house po, pwede po tayong magpagawa, no? At saka umorder na lang, no? Ang dami po kasing gumagawa niyan na i-deliver na lang po sa inyo, no? Minsan naman po magpapagawa na lang tayo kasi marami pong materialis na nakukuha po dyan sa tabi-tabi sa inyo. Depende po kasi sa lugar, no? Kung marami po kayong kawayan dyan sa tabi-tabi, malaki pong matitipid nyo sa materialis. Minsan nga po, hindi lang materialis ang matitipid nyo, pati po yung mababait nating magtatrabaho na kamag-anak nyo, tutulong po yan. Lalo na po sa probinsya, uso po yung bayanihan. Ayan po yung papatayo o pag-order na lang ng kubo. Okay, pag-usapan po natin yung magiging gastos natin, no, dito sa rest house o sa kubo na ipapagawa natin. Magkano po ba yung magagastos natin? Cost per square meter po niyan, hindi po naglalayo yan sa 3,000 to 5,000 yan per square meter. Yung ordinary rest house po, no? Kung 30 square meter yung rest house natin, yung bahay kubo, ang minimum budget na ipiprepare nyo po, 30 square meter times 3,000, bali ang magiging budget po niyan 90,000 pesos. Ayun po yung minimum. Minsan naman po makakatipid pa kayo, gaya na sinabi ko kanina, may mga materialis na po sa tabi-tabi. Baka may kawayanan po dyan sa tabi-tabi dyan sa mga kamag-anak nyo o sa inyo, makakatipid po kayo. So baka hindi pa po aabot yan ng 3,000 per square meter. Ngayon kung yung maximum po ang pag-uusapan natin, no, na yung maximum na budget na ipiprepare nyo para hindi kayo ma-short, since 3,000 to 5,000 per square meter yan, kung 30 square meter po ang ipapatayo natin, ang maximum po na budget na ipiprepare nyo, no, bali para safe lang po, 30 square meter times 5,000, no, hindi po naglalayo dyan. Kung medyo maganda-ganda po yung materialis na gusto nyo, mag-prepare po kayo ng 150,000 pesos, no? Kasi po minsan hindi po ordinary ang gusto nyong materialis, no? Sa bahay kubo nyo, no? Minsan hindi po pawid, baka sa 5,000 per square meter, yero na po ang bubong niyan, no? Tapos mga jalousies na po yung mga bintana niyan. Tapos yung finish niya naka-varnish na po. Ayan po yung topic natin dyan sa rest house. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba.
Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.